Isang dating leader ng Israel Defense Forces o IDF at kasalukuyang miyembro ng War Cabinet ng Israel, mayroong ibinulgar tungkol sa totoo daw na nangyayari sa mga sundalo ng Israel na nakikipaglaban sa Hamas sa Gaza Strip. Alyansa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, naghahanda na nga ba para sa gera laban sa Russia? Estados Unidos at Houthi rebels ayaw nang magpaawat. Muli na namang umatake itong Houthi sa mga barko na pagmamayari ng Amerika at bilang ganti, tinira naman ng mga missiles ng US ang militanteng grupo sa Yemen. Sino nga ba talaga itong Houthi at gaano ba kalakas ang grupong ito? Bakit nga ba kinailangan pang bumuo ng isang alyansa ng malalakas na mga bansa para lamang pigilan ang militanteng grupo? Ako po si Royzin, welcome sa Kia and Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayaw na talagang magpaawat ng Iranian-supported militia na Houthi sa ginagawa nga nitong mga pag-atake sa mga commercial vessels na dumadaan sa Red Sea. Noong Huwebes, ika-18 ng Enero ay muli na naman itong bumanat at nagpalipad ng dalawang anti-ship missiles at tinarget ang MV Chem Ranger. Kinumpirma ng United States Central Command na hindi naman tumama sa tanker ang naturang missiles at wala namang naiulat na casualty o maging mga damages sa naganap na insidente. Hindi na rin kinumpirma ng CENTCOM ang eksaktong lokasyon kung saan sa Red Sea naganap ang insidenteng ito. Ayon naman sa ulat ng Reuters, nagpakawala rin ng anti-ship missiles ang Amerika kung saan ang target naman ito ay ang mga armas ng Yemen-based militia na sa tingin ng US ay maaaring magdala pa ng panganib sa mga barkong naglalayag sa Dagat na Pula. Ang mga pag-atake ng militanteng grupo mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon ay nakakapagpabagal na sa kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia. Dahil dito, naaalarma na ang maraming mga bansa, partikular ang mga Western countries dahil senyalis na nga rin ito na lumalawak na ang kaguluhan sa gitnang silangan. Alam naman natin at ilang beses na nga nating nabanggit sa mga nakalipas natin ng mga video na ang rason na laging binabanggit ng Houthi rebels kung bakit nga nila ginagawa ang mga pag-ataking ito ay upang ipakita ang kanilang suporta at ang kanilang pakikiisa sa mga Palestinian people na ayon nga sa kanila ay kinakatay ng Israel sa Gaza. Noong simula, sinubukan pa nga ng Amerika at mga kaalyado nitong bansa ang diplomatikong pamamaraan upang mapigilan ang mga pag-atake sa mga commercial shipping vessels sa rehiyon na ito. Subalit wala rin silang napala. Sa mga nakalipas na 2 buwan, aabot na nga sa 30 mga barko ang inatake ng grupong ito. Kaya naman napagdesisyonan ng alyansang pinamumunuan ng US na bombahin na lang ang grupo. Katulong nga ang Britanya ay nagsagawa ng malawakang airstrike ang alyansa at tinarget ang mga military assets at mga kampo ng rebelding grupo. Ang Houthi ay kilala rin bilang Ansar Allah o Supporters of God, isang Shia Islamist political and military organization na nabuo sa Yemen way back 1990. Sa mga nagdaang taon, naging mortal na kaaway ng grupo ang mga Sunni dominant na Kingdom of Saudi Arabia. Sa laban na ito, laging nasa likod ng Yemeni militia ang Iran na siyang sumusuporta at pumupondo sa kanilang mga armas at makinarya upang makipagsabayan nga sa Saudi Arabia. Tinatawag ng Houthi ang kanilang mga sarili bilang Armed Forces of Yemen. Tinatayang mayroon nga silang 100,000 mga sundalo, kabilang ang mga paramilitary forces. Tinatayang meron din silang 50 battle tanks at 40 artillery guns. Bukod dito ay nagtataglay sila ng halos 40 naval vessels. Mayroon ding malalakas na mga fighter jets ang grupong ito na binubuo ng mga lumang Russian aircraft at American F-5 jets na binili ng Yemen ilang dekada na nakalilipas. Pero ang ipinagmamalaki talaga ng Houthi ay ang kanilang mahabang karanasan sa mga labanan, kaya naman na-master na raw nila ang mga guerrilla warfare tactics. Sa tulong na rin ng Iran ay nagkaroon sila ng mga advanced and long-range missiles. Ito nga ang mga ginagamit ngayon ng grupo sa pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea.
Kapalit naman ng tulong mula sa Iran, naging tirador sila ng bansang ito. Sila nga ang naatasan para magsagawa ng mga pag-atake para pahinain ng Saudi Arabia at maging ang mga Western country. Ayon nga sa ibang mga report, ang kakayahang pang-militar ng Houthi ay mas malakas pa kaysa sa ibang mga bansa. Dahil nga sa mga kakayahan na ito ng grupo, naging sakit sila ng ulo, lalo na pagdating sa kalakalan sa Red Sea. Dahil nga sa kanilang strategic location, nagagawa nilang makontrol ang isang pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Ito ang Bab el-Mandeb Strait na siyang kumukonekta sa Red Sea sa Arabian Sea. Tinuturing itong isang mahalagang bahagi para sa shipping industry. Sa Red Sea ay nagaganap ang halos 12% ng global sea trades. Dito rin dumadaan ang halos 30% ng mga container ships sa buong mundo at nagdadala ng bilyong-bilyong dolyar sa industriya na ito. Alam ng mga militanteng grupo kung gaano kaimportante ang Red Sea, kaya naman ito ang nakita nilang target upang pahinain ang ibang malalakas na bansa na karamihan ay sumusuporta sa Israel. Dahil sa conflict na nagaganap sa Red Sea, hati ang opinion ngayon ng iba't ibang mga bansa ukol sa bagay na ito. Isa nga ang Russia sa naunang nagpakita ng suporta sa grupong ito bukod sa Iran. Sila rin ang kauna-unahang kumondena sa pag-atake ng UK at US sa Yemen. Sumunod ang Turkey at maging ang United Nations nga ay umapila rin na kung sakaling lalala pa nga daw ang sitwasyon, siguradong mas maraming mga sibilyan ang maaaring madamay. Sa iba pang balita, sinabi naman ng top NATO official na si Admiral Rob Bauer noong Huwebes na naghahanda na ang alyansa sa isang malakihang digmaan kontra sa Russia at sa iba pa nga ng mga kalaban nitong mga bansa dahil na rin sa pagpapatuloy ng bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia at ng Israel at Hamas. Dagdag pa ni Bauer, mayroon na nga silang mga nakalatag na mga plano at sa katunayan, nagsasagawa na nga sila ng mga military drills katulad ng magaganap na large-scale exercises sa susunod na linggo. Kabilang nga ang 31 alliance member ng mga bansa at ang candidate nation na Sweden. Ang military drill na ito ay aabot hanggang May 2024 kung saan 90,000 na mga tropa ang lalahok. Gagamitin din dito ang mga military vehicles, aircrafts at mga barko. Binigyang din ng alyansa na sa kasalukuyan nga ay hati ang resources ng Amerika dahil na rin sa tulong na ginagawa nito sa Ukraine at Israel. Ang ginagawa naman na pag-atake ng Moscow sa Ukraine ay naging malaking concern para sa NATO sapagkat kung magtatagumpay di umano ang Russia, magiging mas malakas ang loob ng bansang ito upang umatake sa iba't iba pang mga bansa, partikular na sa mga miyembro ng alyansa. Samantala sa Israel naman ay tila hindi na masaya ang ibang mga opisyal ng gobyerno sa mga ginagawa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Base sa ulat ng Times of Israel, sa isang TV interview sa dating Israel Defense Forces Chief of Staff at sa kasalukuyang miyembro ng War Cabinet na si Gadi Eisenkot, lumalabas na pinupunan nito ang pamamaraan ng pagpapatakbo ni Netanyahu sa nagaganap na digmaan sa Gaza. Ayon kay Eisenkot, kasinungalingan daw ang mga pinagsasabi ng punong ministro at kailangan ng araw ng bagong eleksyon sa mga susunod na buwan kung gusto ng Israel na bumalik ang tiwala ng taong bayan sa kanilang gobyerno matapos nga ang naganap na October 7 attack. Sa kanyang interview sa Channel 12 of the program, sinabi na Eisenkot na sobrang laki ng nawala sa kanya at sa kanyang pamilya dahil sa digmaang ito. Ang kanyang anak na si Master Sergeant Galmir Eisenkot ay namatay habang nakikipaglaban sa Gaza noong Disyembre ng nakaraang taon at nasundan pa nga ito ng pagkasawi ng kanyang pamangkin na si Sergeant Maor Cohen Eisenkot. Ang interview na ito ay lumabas ilang oras matapos magsalita sa publiko si Netanyahu tungkol sa pag-reject nito sa ideya na magkaroon ng eleksyon sa gitna ng digmaan. Ipinangako rin ni Netanyahu sa taong bayan ng Israel ang complete victory sa digmaan kontra sa Hamas. בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח מערבית לירדן. זה תנאי הכרחי, וזה מתנגש עם רעיון הריבונות, מה לעשות? את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים,
ואני גם בלמתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך ולהגיד כן שאפשר. עכשיו אני אומר בפשטות, ביושר, הניצחון ייקח עוד חודשים ארוכים, אבל אנחנו נחושים. Nang tanongin naman ukol sa di umano'y naging malaking tagumpay ng Israel Defense Forces laban sa puwersa ng Hamas kamakailan lamang, ganito ang naging tugon ng ministro. Nang tanungin pa nga kung nagsasabi ba ng totoo si Netanyahu ukol sa totoong sitwasyon ng Gaza Strip, agad itong sumagot na hindi daw ito nagsasabi ng totoo. Dagdag pa nga ng Israel Minister Cabinet na ang ginagawang hakbang ng Israel upang mapalaya ang mga hostage ng Hamas sa loob ng Gaza ay malabong magtagumpay at tanging mga bagong kasunduan lamang sa pagitan ng Israel at ng Hamas ang kailangan kung gugustuhin nilang makuha ng buhay ang mga bihag. Dapat daw ay maging top priority ng Israel na mapakawalan ang mga bihag kahit pa nga daw hindi na muna nila mahuli ang leader ng Hamas. Ang mga pahayag na ito mula sa miyembro ng War Cabinet ni Netanyahu sa Israel-Gaza War ay isang indikasyon na mayroon na talagang lamat sa pagitan ng political at military leaders ng bansa dahil na rin sa mga desisyon na inilalabas ng kanilang pinuno. Halos nawasak na nga ng Israel ang buong Gaza at napalis na ang halos 2.3 milyon na mga Palestinians sa kanilang mga tahanan. Aabot na sa 24,000 ang nasasawi. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung buhay pa nga ba o makakalaya pa ba ang mga natitirang bihag na Israeli na hawak pa rin ng Hamas. Mahigit 100 araw na nga ang lumipas simula nang sumiklab ang digmaan sa Gaza. Pero ayon sa mga opisyales ng Israel, tila napakalayo pa ng kanilang bansa sa mga plano nitong mangyari na ubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas. Maging ang pinakamalapit nga na kaalyado ng Israel na United States, bagamat tuloy-tuloy ang suportang militar at politikal sa kampanyang ito sa giyera, tumataas naman ang panawagan ng Amerika na tanggapin na ng Israel ang establishment ng Palestinian State pagkatapos ng digmaan. Subalit tahasa naman itong tinanggihan ni Netanyahu. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.